Itinago nito ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa kanyang anak at namuhay ng isang magsasaka. Ngunit upang protektahan ang kanyang anak muli nitong kinuha ang baril at lumaban hanggang sa huli. Siya ay isang espiritual na simbolo ng mga Western cowboy at ang tanging natitirang litrato niya ay minsan ay benta sa halagang $2.3 milyong at siya ay si Henry ngunit mayroon pa itong mas maalamat na pangalan. Ang pelikulang ito ay tungkol sa kanyang buhay at isinasalaysay ang kwento ng buhay ni Billy the Kid sa kanyang mga huling taon. Kung saan ang isang pagpipilian ay nagdala sa kanya sa isang madilim na landas. At matapos na tiisin ang walang katapusang pagdanak ng dugo at karahasan si Henry ay nanirahan sa Oklahoma at sa panahon na ito ay hindi nararating ng kabihasnan at batas ang kanlurang lupain na ito. At siya at si Wyatt na kanyang anak pati na ang kapatid ng kanyang yumaong asawa ay nagtatrabaho sa tigang na lupa araw-araw. Matagal nang pagod si Wyatt sa ganitong buhay habang pinapanood nito ang kanyang tiyuhin na nagdadala ng baril sa pangangaso pabalik sa kabundukan habang siya ay hindi pa nakakahawak ng baril na labis nitong ikanadidismaya. Matyaga siyang inaliw ng kanyang tiyuhin at bagamat hindi pa nakakahawak ng baril si Wyatt ang husay nito sa pamamagitan ng kutsilyo sa paghiwa ng karne ay talagang mahusay na. Samantala si Henry na parang isang malamig na makina ay matagal nang manhid sa pagdanak ng dugo at inutusan ng kanyang anak na ibigay sa mga baboy ang hindi nito gustong organ ng hayop. Ang malamig na boses ni Henry ay katunayan isang buod ng unang kalahati ng buhay ni Henry at isa ring refleksyon ng kanyang kasalukuyang pag-iral. At hindi nagtagal isang puting kabayo ang bumasag sa kanilang katahimikan at mapayapang pamumuhay. Sinabi ng instinct ni Henry sa kanya na ang paglitaw ng kabayong ito ay hindi maganda. At sa katunayan mayroon dugo sa kabayo habang mabilis na sumikip ang kanyang puso at mabilis nitong sinabihan ng kanyang anak na dalhin ang naligaw na kabayo bago nito sinundan ang bakas ng may-ari. At sa isang dalasdis natagpuan ni Henry ang isang lalaki at matapos na maingat suriin ang lugar saka lamang nito sinuri ang katawan. At sa kabutihang palad ang lalaki ay buhay pa ngunit nagtamo ito ng tama sa dibdib at mabilis na kumuha si Henry ng tela upang takpan ang sugat para pigilan ang pagdurugo. At habang nag-iisip kung paano nasugatan ng lalaki napansin nito ang isang baril sa malapit at nakita rin ang isang bag sa malapit. At nang buksan ito nakita niya ito na puno ng pera ngunit walang bakas ng tuwa sa kanyang mukha at sa halip ay nakaramdam ito ng panganib na papalapit. Hindi kinuha ni Henry ang pera o iniligtas ang lalaki dahil ang mahirap na aral sa kanyang nakaraang buhay ay nagasasabi sa kanya na ang pag-iwas sa gulo ang pinakamatalinong pagpipilian. Ngunit hindi pa ito nakakalayo nang bigla siyang huminto pagkatapos ay kinuha nito ang bag at tinignan ang natitirang bala sa baril at binura ang bakas sa pinangyarihan at tila isang tapat at ordinaryong magsasaka. At matapos na bumalik sa bahay siya at ang kanyang anak ay nagtulong upang buhatin ang lalaki sa loob. At dahil kailangan ng operasyon ang kanyang inosenteng anak ay nais na tumawag ng doktor mula sa bayan ngunit tumanggi si Henry dahil hindi nila alam kung masama ba o mabuti ang lalaki. At habang itinuturo ni Henry ang detalye at pamamaraan ng pag-aalaga ang kanyang sinanay na paraan ay nagdulot ng hinala kay Wyatt. Kasabay ng maraming peklat sa katawan ng kanyang ama naging desperado si Wyatt na malaman ang nakaraan ng kanyang ama. Ngunit nanatiling umiiwas si Henry habang si Wyatt ay lubhang nalilito at isang bagay lamang ang nauunawaan nito na ang kanyang ama ay simple lamang. At sa takip silim ang bukid ay hindi pangkaraniwang tahimik at doon lamang kinuha ni Henry ang satchel na may mabigat na ekspresyon. At sa pagtanaw unti-unting dumidilim na tanawin ng kanyang puso ay napupunit sa pagitan ng pag-aalala at pakikibaka. At matapos na makatulog ang kanyang anak maingat nitong itinago ang bag at ang baril ngunit hindi nito namalaya na ang kanyang naghihinalang anak ay pinagmamasdan siya sa buong oras. Ginugol nito ang buong gabi nang hindi mapakali ngunit walang sino man ang naghanap sa sugatan na lalaki. At kung hindi maaalis ang bala ang lalaki ay hindi na makakaligtas sa gabing yun. At sa hindi pag-aaksaya ng oras nagpa siya si Henry na tumawag ng doktor at bago umalis itinali nito ang kamay at binti ng lalaki upang pigilan ito na magbanta sa kanyang anak sa oras na magising ito ngunit nakalimutan nito ang kutsilyo sa lamesa. At sa maikling oras na pag-alis nito si Wyatt ay mabilis na pumasok sa silid ng kanyang ama. At sa loob ng nakatagong kompartimento natuklasan nito ang nakatagong sikreto ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. At nang buksan nito ang bag at nakita ang maraming pera labis itong natuwa ngunit ang paglitaw ng baril ay tila nawala ng halaga ang pera sa kanya. Ang pagiging cowboy ay matagal na nitong pangarap ngunit dahil sa mahigpit na disiplina ng kanyang ama hindi ito nagkaroon ng pagkakataon na humawak ng baril. Pagkatapos ay nakahanap ito ng isang bukas na bahagi ng lupa at itinaas ang baril at naghanda na barilin ng bote sa unang pagkakataon. At habang hamupa ang kanyang paghinga at umayos ang kanyang tindig tinamaan nito ang target ng malinaw at ang putok ng baril ay umalingaw sa buong lambak. At ang hindi nito alam na ang mapaglarong gawain na ito ay magdudulot ng hindi maisip na panganib. At matapos na masiyahan ibinalik nito ang baril kung saan niya ito kinuha at nagkataon na tuklasan nito ang mga ginupit na pahayagan na itinago ng kanyang ama.
Ang lahat ay napupuno ng kwento tungkol sa kilalang tulisan na si Billy the Kid. At dahil nag-aalala na baka bumalik ang kanyang ama, sinulyapan niya ito ng mabuti at ibinalik ang lahat. Samantala si Henry ay nasa kalsada pa din nang ang tatlong estranghero sa di kalayuan ay mabilis na nagbigay alerto sa kanya. Itinago nito ang kanyang kabayo sa kakahuyan at tinakpan nito ng tuyong damo at lumapit upang mag-imbestiga. Ang mga badge sa kanilang mga dibdib ay kapansin-pansin at isang Meksikano na cowboy na mahusay sa pagsubaybay ay sinusuri ang mga bakas ng paa. At dahil sa ulan at may nagtangka na takpan ng bakas, ang tatlong lalaki ay naligaw sa daan. At habang nakatago sa damuhan, malinaw na narinig ni Henry ang bawat salita ng malinaw at lumalabas na ang tatlong lalaki ay hinahanap ang lalaking iniligtas niya. Ngunit minaliit ni Henry ang matalas na pandaman ng Meksikano dahil pati ang pinakamaliit na tunog ay hindi nakakatakas sa kanyang pandinig. At matapos na magpalitan ng cowboy ay naglakad patungo kay Henry at dala ang matalas na kutsilyo na handang umatake. At isang lalaki na may baril sa kanyang likuran at naramdaman ang agarang panganib, mabilis na kumilos si Henry at nagawang makatakas upang bumalik sa bahay. At samantala ang kapabayaan ni Waya ay nagbigay ng pagkakataon sa sugatang lalaki ng pagkakataon dahil ginamit nito ang kutsilyo sa lamesa upang palayain ang kanyang sarili. At sa takot pinaliwanag ni Waya kung paano siya nito iniligtas ng paunti-unti, ngunit ang mahalaga lamang sa lalaki ay kung may iba pa bang tao sa loob ng bahay. At nang nagsinungaling si Waya at sinabing nasa bahay ang kanyang ama, ang mata ng lalaki ay naging mabagsik at biglang umatake sa kanya. At kung hindi nakauwi si Henry sa tamang oras, malamang nawala ni Waya ang kanyang buhay sa patalim at marahas na sinupil ni Henry ang lalaki. Ang tatlong opisyal sa malapit ay tiyak na mahahanap ang kanilang lugar at ang pagbuhay sa lalaki ay maaaring magdulot ng kapahamakan. At habang nagmamasid nanginginig sa takot si Waya at iniisip kung ito ba talaga ang kanyang maamong ama. At matapos na mawala ng malay ang lalaki, inilabas ni Henry ang kanyang baril at naghanda na tapusin ang kanyang buhay, ngunit ang mabait na Waya ay pinigilan siya at nang makita sa labis na takot ang kanyang anak, mabilis itinabi ni Henry ang baril. Ang mahina at maamo nitong mukha na suot niya ay tuluyan na nitong tinanggal. Pagkatapos ay itinali nito ang lalaki at determinado na matuklasan ang katotohanan sa likod ng lahat. At ang tatlong lalaki na nakasuot ng badge sa malapit ay ang malaking banta, ngunit ang pamamaraan ng pagtatanong nito ay muling ikinagulat ng kanyang anak. Pinainit ni Henry ang dulo ng kutsilyo hanggang sa nagliyab ito at nang walang pag-aalinlangan sinaksak niya ito sa sugat ng lalaki, at ito rin ang brutal na paraan para tanggalin ang bala at brutal na paraan niya ng pagtatanong. At bago pa ito makasagot, ang tatlong lalaki ay nakarating na sa bahay at nagbabala ang lalaking sugatan na hindi sila magandang kaaway, ngunit nanatiling kalmado si Henry at hindi siya pinansin. Mabilis sinabi ni Henry sa kanyang anak na magtago ito at lumayo sa mga bintana habang kinuha ang kanyang baril upang maghanda na makipaglaban. Ngunit ang amoy ng pulver sa baril ay mabilis nagpaalala sa kanya na ginalaw ito ng kanyang anak. At habang nilalagyan ni Henry ng bala ang baril, isa rin itong kilalang kalibre na hindi dapat taglay ng isang magsasaka. Ang lalaking hinahanap nila ay lalaki mismo na nasa loob ng bahay, ngunit dahil lahat sila ay nagpapakilalang sheriff na hindi na mahalaga kay Henry, ay nais lamang sila paalisin. Gayunpaman, nagsalita si Sheriff Ketchum nang may nakakakumbinsing detalye at sinabi na si Curry ay nakagawa ng malubhang krimen at wanted ito sa maraming estado at nag-iwan kay Henry na hindi makilala ang katotohanan sa kasinungalingan. Ngunit ang nakaraan nitong karanasan ay nagsasabi sa kanya na walang panig ang dapat pagkatiwalaan. Ang tila mahinahon na pag-uusap na ito ay puno ng nakatagong panganib at kahit ang kaunting paggalaw mula sa kanila ay labis nagpapakaba kay Henry. Ngunit nang magbantay ito sa kanyang pamilya, ang karaniwan na mahinahong Henry ay naghanda na kalabitin ang gatilyo. Nagtanong sila sa buong pangalan nito at sinabi nito ang kanyang tunay na pangalan. Mabilis na inikat ni Henry ang kanyang katawan ng patagilid at nagpapahintulot sa kanya na asintahin ang kalaban habang binabawasan nito ang nakalantad sa katawan niya at pati ang pagkontrol sa recoil ng baril habang tinitiyak ang nakakamatay na bilis at pag-atake. At nang marinig ang kanyang pangalan, ang tono ni Ketchum ay mabilis na nagbago at nagtataka kung ang lalaking ito ay kamag-anak ba ni Billy the Kid na isang sikat na kriminal. Hindi tumugon si Henry sa kanya at sa halip ay inutusan sila na umalis kaagad dahil ang lupain na ito ay nasa labas ng kanilang jurisdiksyon. At nang makita na kalmado ang magsasaka ngunit may banta ang tatlong lalaki, ay umalis dahil sa kahihiyan. At matapos na pumasok sa loob ng bahay, nakahinga ng maluwag si Henry at galit na pinagalitan ng kanyang anak at sinampal ito ng malakas. Humakbang si Henry at muli itong sinaktan ng ilang ulit hanggang sa hindi na mapigilan ng kanyang anak ang galit nito. At ang hindi nauunawaan ng binata na ang masakit na intensyon ng kanyang ama at ang kasunod nito ay isang masakit na aral at isang aral na magtuturo sa kanya na ang mundo sa labas ay brutal at walang patawad. Pinagsama-sama ni Henry ang magkabilang panig ng kwento at patuloy na tinanong si Curry at nalaman na ang tatlong lalaking yun ang tunay na kriminal.
Ninakaw nila ang isang karawahe at ninakaw ang pera at habang tinutugis si Curry at ang kanyang deputy ay napatay ang dalawa sa kanila at nabawi ang pera habang ang badge ay nagmula sa kanilang sariling opisina. Tila ang lahat ay nagkakaliwanag ngunit nananatili ang tanong kung bakit hindi nito ibinalik ang pera at sa halip ay tumakas kasama ito. Sinubukan ni Curry na makipagtalo ngunit napagtagumpayan na ni Henry ang kanyang plano na itago lamang ang pera para sa kanyang sarili. Ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa inaasahan ni Henry dahil walang malinis sa dalawang panig. Ngunit ang mas lalong bumabagabag sa kanya ay ang sampal na ibinigay nito sa kanyang anak dahil alam niyang balang araw ay aalis ito at hindi na niya ito maproprotektahan. Hahayaan ba nito ang kanyang anak na humawak ng baril upang ipagtanggol ang kanyang sarili o pilitin ito mamuhay bilang isang tapat na magsasaka na labis nagpapahirap kay Henry? At sa kasamaang palad hindi ito nabigyan ng oras para pakalmeyin ang kanyang emosyon dahil ang tatlong lalaki ay naramdaman na si Henry ay hindi ordinaryong lalaki dahil walang magsasaka ang humahawak ng baril katulad sa kanya. Ngunit binaliwala ni Dugan ang pag-aalala at mayabang itong nagtanong kung bakit dapat silang matakot sa nag-iisang lalaki lamang at nagpa siya na mag-scout ng mag-isa. Ipinadala ni Ketchum ng maingat ang kanyang mga tauhan pababa sa bundok upang mag-recruit ng mas maraming armadong lalaki dahil sinasabi ng kanyang instinct na ang magsasakang ito ay si Billy the Kid mismo. Ang tulisan ay pinagmasdan ng bawat galaw ni Henry mula sa anino. Kumilos si Henry gaya ng dati ngunit tila gumagapang ang oras at ang kanyang panloob na kaguluhan ay hindi na niya matiis. At habang lumalim ang gabi medyo nawala ni Henry ang mga tensyon at sinabi sa kanyang anak na tigilan ang ginagawa nito at mabilis na pumasok sa loob. Alam nito na ang mga lalaking yun ay hindi susuko hanggat hindi nila nakakamit ang kanilang layunin. Ngunit sa ilalim ng gabi maaaring paborito sa kanya o pahintulutan siya na lipulin silang lahat. Patuloy na binantayan ni Henry si Curry at habang nagtatanong sa kanyang pinagmulan nalaman nito na nagkatagpo na sila ng landas noon at pareho pa ang kanilang mga nakasama. Mas lalo nitong pinagaan ang pagbabantay ni Henry at inilarawan ni Curry ang kanyang nakaraan bilang ganap na malinis at kalaunan ay niluwagan ni Henry ang isa sa kanyang tali. At sa kanilang sumunod na pinag-usapan ay humantong sa hindi lamang pagpapalaya sa kanya kundi ibinalik din ito ang kanyang baril. At ilang taon nang lumipas noon bata si Curry nagtatrabaho ito sa isang bukid kung saan kinupkop si Billy ng may-ari. Ngunit ang magsasaka ay kalaunan pinagtaksilan siya sa pagpapakalat nito ng balita at sa oras na napagtanto ito ni Billy ay huli na ang lahat dahil 2 putok ng baril ang tumama sa kanya. Bagamat hindi kailanman ibinunyag ni Curry ang pagkatao ni Henry silang dalawa ay tahimik na nagkaintindihan at tila si Curry ay nagsasabi ng totoo. Nagpa siya si Henry na pakawalan siya agad at ibinalik din ang pera ng bag. Ngunit naglunsad si Ketchum ng pag-atake at nagpilit sa 2 lalaki na magtago habang tumatama ang bala sa lugar. At habang gumagalaw ang mga anino sa labas at hindi alam ang bilang ng kalaban isang nalilitong Wyatt ang lumabas at tinamaan ng bala. At sa kabutihang palad mababaw lamang ang sugat nito habang ang pinsala ni Curry ay naging dahilan upang mawalan nito ng malay. At bago pa ito mangyari ibinigay nito ang baril kay Wyatt ngunit mabilis itong kinuha ni Henry dahil wala itong tiwala sa kanyang anak na bumaril. Nang biglang tumigil ang lahat at nang maghinala si Henry na may narinig itong yabag sa ilalim walang pagpipilian si Henry kundi ibigay ang baril sa kanyang anak para ipagtanggol ang kanyang sarili. At habang nagbigay ng mahigpit na babala sinabi nito na hindi ito nakaperming target at kailangan itong mag-react ng mabilis at asintahin ang puso ng kalaban. At para kay Wyatt ang sandaling ito ay matagal na niyang hinihintay ngunit sa simula pa lamang ay kailangan ito maging handa na harapin ang kamatayan. Pagkatapos ay gumamit si Henry ng isang pagpapanggap at tumakbo palapit sa shotgun bago lumabas para simulan na kumilos. At habang gumagalaw nagpaputok ito ng 2 beses sa ilalim ng bahay at mabilis na nag-reload at nagpalit ng anggulo na nagpagulo sa mga tulisan. Itinaas ni Henry ang kanyang baril at pinabagsak ang isa sa isang putok habang kumidlat sa malayo na parang hudyat na may paparating na malakas na puwersa. At matapos ng ilang pagtatangka na makakuha ng impormasyon tinapos ni Henry ang buhay ng tulisan sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya. Tahimik na nakatayo ang kanyang anak sa likuran at pinapanood ang eksena at malinaw na kinumpirma ang koneksyon sa pagitan ng kanyang ama at ni Billy the Kid. At ang mabangis na halimaw ng kanluran ay ganap na nagising sa gawaing ito ng pagpaslang. At nang maharap sa tanong ng kanyang anak na natiling kalmado si Henry at ang lalaking pinatay niya ay nagtungo lamang para mag-scout at ang tunay na bagyo ay paparating pa lamang. At habang itinatapon ng katawan hindi sinasadyang napansin ni Henry ang isang marka at isang sulyap lamang ay napaisip siya ng malalim. Pagkatapos ay itinapon nito ang katawan diretso sa kulungan ng baboy at ang mga baboy na ito na matagal nang pinakain ni Henry ng karne ay mas nasasabik sa amoy ng dugo kaysa sa pagkain. At pagbalik sa loob inalagaan ni Henry ang sugat ng kanyang anak at sinamantala ni Wyatt ang pagkakataon na magtanong ng mga tanong na bumabagabag sa kanyang puso. Hindi inamin ni Henry na siya si Billy the Kid dahil ang lalaking bumalik sa kanyang pamilya ay ang kanyang tunay na sarili.
Ang Billy the Kid ay isa lamang pangalan na ginamit niya noon upang ipakilala ang kanyang sarili sa mundo at desperado na malaman ni Wyatt ang tungkol sa nakaraan ng kanyang ama. Ngunit habang nakatalikod ng hihinayang na sinabi ni Henry na bago niya makilala ang ina ni Wyatt, nakagawa ito ng mga bagay na lubos niyang pinagsisisihan. Tila ang pagpili sa pagreretiro ang siyang pinakamalaking katubusan para sa kanya at kahit patuloy na nagpumilit ang kanyang anak, hindi kailanman isisiwalat ni Henry ang marahas at madugo na alaala na magdudulot ng pilat sa puso ng binata. At ito ay isang tahimik na pagtanggi ng isang tumatandang ama sa sarili niyang pagkakamali at isang paraan upang mapanatili ang huling bahagi ng sangkatauhan sa kanya sa pagtanggi na harapin ang nakaraan. Ngunit hindi maintindihan ng kanyang anak at sa galit ay lumabas ito sa pinto. At hindi nagtagal na pagtanto nito kung gaano nakakatakot ang mundo sa labas at ang masakit na intensyon sa likod ng pagnanais ng kanyang ama na palakihin siya ng ligtas. Buong magdamag na sa labas si Henry na tila mukhang kalmado sa panlabas, ngunit ang kanyang dugo ay kumukulo dahil halos hiniling nito na dumating na ang kalaban para tapusin ang lahat. At nang walang sumulpot nagpa siya si Henry na umalis kaagad, ngunit nais ni Curry na maiwan upang maantala ang mga tulisan dahil alam nitong hindi siya makakatakas ng malayo dahil sa kanyang pinsala. Hindi sinubukan ni Henry na hikayatin siya, ngunit ang mabait na si Wyatt ay lumapit at nagmakaawa, ngunit malamig na tinalikuran siya ng kanyang ama dahil ang proteksyon nila ngayon ang kanyang pangunahing prioridad. At gaya ng inaasahan, hindi ito binigyan ng mga tulisan ng pagkakataon na makatakas. At bagamat nais ni Henry na maunang umalis ang kanyang anak, ang lumalaking bilang ng mga kalaban ay lalong nagpahirap sa kanilang kaligtasan. Mabilis na dinala pabalik ni Henry ang kanyang anak pagkatapos ay tumayo sa pinto at huminga ng malalim at alam na dahil sobrang agresibo nila, hindi ito magpapakita ng awa. Hiniling ng mga tulisan na isuko nito si Curry at nang tumanggi si Henry na ibigay siya kinaladkad palabas ni Ketchum ang kanyang bayaw na agad nagpataranta kay Henry. Hiniling ni Henry sa kanyang anak na tumakas at sa mga sandaling ito mas nagtiwala si Henry kay Curry, ngunit nagsimulang magbanta si Ketchum sa kanyang anak. Ito ang pinakamalaking kahinaan ni Henry at ang dahilan kung bakit napilitan itong isaalang-alang ang kompromiso. Kasabay ng paghihikayat ni Curry, nagsimulang magiba ang determinasyon ni Henry, ngunit malinaw na nakita ni Wyatt ang sitwasyon at napagtanto na kung susubukan nilang umalis ngayon, maaari silang barilin bago pa sila makasakay ng kabayo. At dahil naipit sa problema, biglang nakaisip si Henry ng solusyon, at ito ang klasikong tunggalian sa kanluran na pinaghusay niya at isang pagbunot na 0.3 na segundo na kayang talunin ng sinuman. Ngunit ang luma at nahuhulaang taktika na ito ay nabigo na linlangin si Ketchum at sa halip ay nangutya. At dahil sa mas marami at makapangyarihang armas, bakit nito pipiliin ang ganoong pambata na paraan ng paghaharap? At dahil walang pagpipilian, lumabas si Henry sa labas para harapin sila at nagulat si Ketchum dahil matagal na siyang hindi nakakakita ng ganitong katapangan at napaisip kung ang lalaking ito ay si Billy the Kid nga ba. Pinilit nito ang kanyang bayaw para sa sagot, ngunit wala silang natanggap. Pagkatapos ay pinilit nito si Henry na aminin ito, ngunit nanatiling tahimik si Henry. Gayunpaman, gusto pa rin ni Ketchum ng mapayapang resolusyon sa mapanganib na lalaking ito. At kung ibibigay ni Henry si Curry at ang pera, lahat ay maliligtas, o kung hindi, ang buong lugar ay mapupuno ng dugo. At ang hindi nito inaasahan ay ang pagbaligtad ni Henry sa kanya, at sinabi nito na lubayan ang kanyang bayaw at pinaalis sila sa lugar, at kapag ginawa nila ito, hahayaan niya silang mabuhay. Hindi makapaniwala si Ketchum at iniisip kung nauunawaan ba talaga ni Henry ang sitwasyon. Ngunit tumugon ang bayaw ni Ketchum at sinabi na wala silang ideya na paparating ang bagyo. At dahil sa gulat, nagtanong si Ketchum kung sino ba talaga ang nagbabanta. Pagkatapos ay binaril nito ang lalaki habang nakatayong nagulat si Henry at hindi inaasahan na mawawala ng kanyang anak ang kontrol nito at lumabas ng bahay. Nagpaputok si Henry habang umaatras pabalik sa loob, at nang suriin ni Curry ang posisyon ng kalaban, siya ay nabaril sa binti na mas lalong nagpahirap sa sitwasyon niya. Patuloy na sumigaw ang mga tulisan sa labas habang sinamantala ni Henry ang sandali upang turuan ang kanyang anak ng isa pang leksyon. Pagkatapos ay isinuot nito ang sinturon ng baril na itinago nito, at saka lamang niya formal na inamin na siya ang maalamat na gunslinger na si Billy the Kid. Gulat na nakinig si Curry sa tunog ng pagkuskus ng katad at metal habang ang pagdududa sa kanyang puso ay naresolba. Lumabas si Henry sa labas na nakataas ang kanyang kamay at tila susuko, ngunit ang totoo ay isa-isang tinatawag ang mga pangalan ng mga tulisan habang muling umalingaw ang pamilyar na tunog na Espanyol. At bago pa ito maproseso ni Ketchum, nagpaputok si Henry at sumiklab ang isang matinding palitan ng putok. Ang husay sa pagbaril ni Henry ay kasing nakamamatay ng dati na may napakabilis na pagbaril at mga tira na tila hindi sumasablay. At habang pumasok ito para mag-reload, nagbigay si Curry ng cover, at sa oras na matapos nakita ni Henry ang isang tulisan na palihim nagtungo sa likuran. Muli nitong binalaan ang kanyang anak na huwag kumilos ng padalos-dalos at sinabihan ito na manood kung paano harapin ang isang tunay na laban. Pagkatapos ay kumuha ng ilang bala at lumabas para makipaglaban.
Tinambangan nito ang kalaban sa daan at tahimik na pinatay ang isa gamit ang patalim at ang paggamit nito ng kutsilyo ay nakatipid sa bala at maiwasan ang kanyang pagkakalantad. At pagkatapos kumuha si Henry ng palakol at mabilis na tinapos ang isa pa at binaril pa ito para masigurado at dahil sa kanyang mundo maaaring siya o sila ang mabubuhay. Sinubukan ng Mexicano at isang pangtulisan na sumugod mula sa likuran ngunit ang bangkay ng kasama nila ay naghatid ng lamig sa kanilang mga katawan. At habang hinahanap nila si Henry sila ay bumagsak sa bawat putok habang nanghina ang binti ng Mexicano dahil ang pagbuwi sa kanyang buhay ay hindi sapat. At sa oras na subukan nitong tumakas hamarang si Henry sa kanyang landas hawak ang isang baril at mabilis na binitawan ng Mexicano ang kanyang baril at itinaas ang kanyang kamay. Ngunit habang nagmamakaawa kinuha nito ang isang maliit na kutsilyo at nagbabalak umatake. Ngunit ang hindi nito alam na ang pagbunot ni Henry ay 0.3 na segundo na parang bawat galaw niya ay slow motion. Binilang ni Henry ang katawan na nagkalat sa lupa ngunit ang pinuno na si Ketchum ay wala sa lugar. At habang naghahanap sa paligid si Ketchum na nagtatago ay biglang nagpaputok ngunit hindi niya ito tinamaan dahil sa layo. At sa oras na matukoy nito ang lokasyon ng kalaban kumilos ito para magtago at muling nag-reload at umikot upang subukan na umatake. At sa kasamaang palad napansin siya ni Ketchum at dahil walang mapagtataguan si Henry ay napilitan sa isang direktang barilan. At dahil sa matagal nagpahinga hindi tumama ang unang pagbaril ni Henry at sa halip ay tinamaan siya ng lalaki. Sinamantala ni Ketchum ang pag-atake habang si Henry ay gumaganti ng putok habang umaatres ito sa kakahuyan. Ang dalawa ay nagtago sa mga puno habang nag-reload si Henry ng mas maaga habang inubos ni Ketchum ang kanyang magazine. At sa pagsasamantala sa pagkakataon nagpalit si Henry ng posisyon at pinipigilan ang kalaban habang naghahanap ng butas. At pagkatapos mag-reload yumuko si Ketchum para gumanti ng putok at inilantad ang kanyang katawan para kay Henry upang samantalahin ang pagkakataon na barilin siya. Nagpumiglas si Ketchum sa kanyang paa at nagtago sa likod ng mas maliit na puno at walang tigil na bumabaril sa kabila ng sakit. Umilag si Henry at sumulong papalapit sa kanya at sa oras na nasa posisyon ay muli itong nagpaputok at tinamaan si Ketchum kung saan hindi na ito makatayo. Muling nag-reload si Henry habang gumawa si Ketchum ng huling desperadong pagsisikap at ginamit ang kanyang huling lakas para barilin si Henry sa braso. Ngunit hindi siya binigyan ni Henry ng pangalawang pagkakataon para kalabitin ulit ang gatilyo at kung walang manggugulo sa kanya ay hindi rin siya manggugulo ngunit kapag may lumapastangan sa kanya ay uubusin niya ito. Ito ang paraan ni Henry matapos na magretiro at ganap na naiiba ito sa agresibo niyang ugali noong kabataan niya. Pagkatapos ay yumuko ito sa kanyang sugatan na katawan at naglakad pabalik sa bahay. At para kay Curry pinakita nito ang pinakamabait niyang ugali ngunit ang pambihirang kabaitan na pinakita niya ay siyang naging sanhi ng kanyang kamatayan. At habang inaalagaan ang sugat ni Curry at kulang sa wastong bantay pinunit ni Henry ang manggas ni Curry at ang marka ng gang sa kanyang braso ay mabilis na nagpaalala sa kanya ng mga tulisan na sinusubaybayan niya noong nakaraan gabi. Ang dalawang lalaki ay galing mula sa iisang gang at sa oras na mabunyag walang pag-aalinlangan na nagpaputok si Curry. At dahil nabaril at napaatras si Henry ay hindi makapaniwala at hindi inakala na siya ay lubos na linlang ng lalaki na ito. Pagkatapos ay isiniwalat ni Curry ang buong katotohanan at inamin na sumali ito sa gang ilang taon ang nakalipas at siya ay simpleng inside man lamang sa misyon na ito at plano nitong huminto pagkatapos ng trabaho na ito. Ngunit binalot ng kasakiman ang kanyang sarili kaya kinuha nito ang lahat ng perang ninakaw at iniwan ang kanyang sarili na walang mapupuntahan kundi ang tumakbo. At ngayon ay may bago itong ambisyon kung saan patayin si Billy the Kid at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. At sa kritikal na sandali ang mapusok na anak ni Henry ay pinaputok ang pinakamahalagang bala sa kanyang buong buhay at nagpapatunay na siya ay isa ng totoong cowboy ng kanluran. At sa mga sandaling yun binitawan ni Henry ang kanyang pagiging mahigpit at hinayaan ang kanyang anak na umapak sa mundo. At ang mundo na ito ay hindi nakabilang sa isang panahon na pinamumunuan ng mga tulisan na tulad nila. Tahimik na pinaikit ni Henry ang kanyang mata at sa pagbalik tanaw sa buhay ni Henry sinasabi ng ilan na siya ay isang espiritual na simbolo ng kanlurang cowboy na hindi sumusuko, determinado at matapang. At sinasabi naman ng iba na siya ay isa lamang mabangis at walang awa na kriminal. Ngunit sa konteksto ng panahon na yun ang kaligtasan lamang ang tanging tuntunin at ang mga konsepto na tulad ng batas at moralidad ay walang kabuluhan sa harapan ng buhay at kamatayan. Ang palabas na ito ay kinuha ang isang bahagi ng mga huling taon ni Billy the Kid kung saan hinanap niya ang katubusan, pamilya at pagbabago sa sarili. At sa pamamagitan ng pagsubok na ito ang tunay na nais ni Henry ay maunawaan ng kanyang anak ang kasakiman ng mga puso ng tao at kung gaano kababa ang maaaring maging hangganan ng moralidad. Ang isang ama ay kaya kang protektahan pansamantala ngunit hindi ito pamhabang buhay. Maraming salamat sa panunood mga Lodi ko, love you all.